Lalabas tayo. Mainit yung sikat ng araw. I-close natin para hindi lumabas. Para hindi lumabas si Lucky. Lumalabas siya kasi dito. Pag lumabas siya, ay sabay paligo. Hindi ko siya pinapalabas. May mga pusa dito sa kapitbahay. At yun na nga guys. Bumalik dito tayo sa para maiba yung view natin. May mga tao doon ba? Nakikita ba akong nagsasalita dito? So yun na nga po. Bumalik ang beauty queen ng siyudad ng Lebanon dito sa kabundukan. Tingnan natin muna dito ang dito. May mga manok dito Ito yung sinasabi ko guys. Mga manok yan Ayun. Dito ang bali side ng bahay. Side din yan ng bahay. And then, may nakasampay dito, yung kapitbahay, Hindi ako makapunta doon. So, dito na lang tayo. May grips dito, pero hindi siya. Sandali, punasan natin itong camera. Telephone, maalikabok. May grips dito, guys. Oo. Pero hindi siya gaanong namunga. Last year daw, meron. Tapos, dito naglagay ako ng buto ng ng ampalaya. Sana'y maaga-aga. Para next year dito ako maglalagay para maganda dyan Okay, dito tayo at yan ang kapitbahay. Saan ba ako pupwesto? Tayo ay magkukwentuhan doon. Tayo pupwesto guys dahil meron akong sasabihin sa inyo. So hayaan lang natin yung mga lalaki doon na gawin yung mga trabaho nila. Tapos meron din akong ampalaya pala dito guys Yan itong aking ampalaya. Makikita ba yan Sandali i-flip natin. Yung aking ampalaya ayan. So bali patapos na yung ating ampalaya doon sa bahay. Tapos yun nga nagtanim ako dito dahil nasa kalagitnaan ng summer na tayo. Anyway, so kung tatanim tayo dito, pwedeng hahabol pa rin. Pero doon sa baba guys, sabi ni Habi kanina, punta kami doon, mamitas ng pears, tapos mga apples. Sabi ko baka bukas na lang dahil nga may mga trabahador. Tapos magluluto pa ako. Tapos yung ukukwento ko pala guys, kagabi, namasyal kami sa kapitbahay. Dahil nga gabi na kami dumating. Hapon kami naggayak from the city. Tapos medyo madilim-dilim na nung dumating kami dito. Tapos ayun, kasama namin si George at saka si Jessie. So yun nga ang problema dahil itong mga bata ayaw nilang mamundok dahil nga sa wifi. So nagpa-karga kami ng telephone nila, data, para may magamit sila, para hindi sila maboring. At yun na nga, ano ba yung sinasabi ko? Napalihis na tayo ng sasabihin. So yun, dumating kami dito, mga gabi-gabi na, medyo madilim na. Tapos iniayos ni Jessie yung mga gamit namin, hindi ko nabidyohan na. Parang kung umuwi kami or bumabalik kami dito, para kaming mga bakasyonista talaga. Dahil maraming bit-bit, meron ka dyang kurtina, meron dyang pinamili sa supermarket, sa siyudad. Dahil dito, hindi kami namimili. May mga, market naman dito. Pero dito, doble na yung yung price. Kaya mostly na mga pagkain namin. Namimili kami bago kami pumunta dito. So, yun na nga guys. Pagdating namin kahapon, si Jessie na ang nag-ayos ng mga supot-supot namin, mga bag-bag namin, mga gamit namin ng ilang araw. And then, iniwan namin sila. Tapos kami nangapit bahay ni Habi. Tapos alam nyo guys, yung mga tao dito, lalo na yung mga pinsan, mga kaanak ni Habi, hindi sa pagbubuhat ng,
hindi sa pagbubuhat ng bangko, ang laki ng respeto nila sa akin, tapos mahal na mahal nila ako. Oo. Noon pa man nung mga buhay pa ang mga biyanan ko, ganun sila. Dahil alam nila kung gaano naman ako kabait sa mga biyanan ko. So ayun, alam nila yung ugali ko. So kahit na wala na yung mga biyanan ko, parang yung respeto ng mga side ng mister ko ay parang nakuha na rin nila. So I mean, respeto ang ipinapakita sa akin, lalo na ngayon at how to say, lalo na ngayon na pinapagawa namin itong bahay. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga magkakapatid, mister ko at saka mga mga kapatid niya, wala silang kabalak-balak na i-open or ipa-renovate yung ipagawa itong bahay. Kaya lang nang dahil sa akin, sa pamimilit ko, natauhan itong magkakapatid. Nung umpisa talagang ayaw nila. Kaya lang at the end, nagpasalamat sila sa akin, itong magkakapatid talaga. Oo. Anyway, sabi nga nila maganda na rin yun dahil wala na yung mga magulang nila. Bali, parang alaala ng kanilang, ano ba yung naupuan ko dyan? Alaala ng kanilang mga magulang ang bahay na ito. So nung sinabi kong dapat umpisahan na natin ganito, ganyan, maganda rin kung minsan dahil simply nagbabakasyon kayo from outside. So gawin na natin, sabi kong ganun sa kanila. Yun nga, sa umpisa, nandiyan si Bonso. Say hello. Huh? You like the weather here? Yeah. So, ayun, so maituloy ko. Yung mga kaanak ni Habi, malaki ang respeto at natuwa sila. Dahil ako nga, alam nila na ako ang root, ang pinakapuno ng lahat ng mga nangyayari sa bahay ng mga biyanan ko. Dahil mga pinsan nila, mga wala na silang, chance na magkita-kita na magkakaanak dito. At nang dahil sa pagpupursigi ko at pagpupumilit sa mga magkakapatid na gawin ito, parang yung tuwa nila sa akin. Oo, yung isang matanda na best friend at first cousin ng biyanan kong babae, ay ang iyak niya, tapos ang tuwa niya sa akin. Sabi niya gano'n sa akin, salamat sa pagpupursige or sa pagpupumilit mo sa mga magkakapatid para gawin ulit yung bahay. Dahil kung hindi nyo itinuloy, kung hindi nyo ginagawa, siguradong hindi na namin makikita ang asawa mo, sabing ganun. Tapos si Dani, si Bishara, si Giselle, yung mga magkakapatid daw. Kung hindi namin ipinagawa ito, yan it means wala na silang chance na magkita-kitang magkakaanak. Nagets niyo ang ibig kong sabihin, guys? Oo, dahil sa ngayon, dahil nga nasa ibang bansa yung mga magkapatid, kung babakasyon sila, magbabakasyon sila, siyempre alam nilang tapos na itong bahay. So, pupunta sila dito para tignan yung alaala ng kanilang mga magulang ba. And at the same time, sinong matutuwa? Matutuwa yung mga kaanak, mga pinsan, mga pinsan nila na dati nilang kalaro nung mga maliliit pa sila. Ganoon. So yun nga, ang laking ang laking iyak at tuwa nung isang matanda na best friend at pinsan nung biyanan kong babae. Oo. Lahat sila diyan, alam nila. Parang chinichismis na nila ako, guys. Chinichismis na nila ako. Nasabing ganun, ang bait or ang ganda ng kalooban ng asawa ni Jihad yung mister ko. Dahil sa kanya, siya ang nagpursigi or nag-decide na ipagawa yung bahay, na buhayin yung bahay, sabing ganon. So lahat sila, saan kami magpunta, guys? Oo, yun nga, palagi kaming nakikipagmarites sa first cousin, second cousin, mga best friend ni Habi, mga best friend ng hipag ko, mga kilala ako nga ng mga yan. Alam na nila na ako talaga ang may gawa ng mga desisyon dito sa bahay. So yun, nakakataba lang ng puso, guys, nakakataba ng puso.
Sa totoo lang. So yun, mahaba-haba na at tingnan natin yung ating niluluto para dun sa mga lalaki. Marami silang ginagawa doon pero kunti lang yung na-video natin. At nag-i-enjoy itong dalawa, si Bunso at saka si Jessie sa panahon dito. Dahil kung nasa syudad kami ngayon, ay naku po, magkabilaan ang electric fan. Hindi ka naman maka-open ng AC. Dahil kung mag-open ka, mamamatay ka sa bayarin sa kuryente. So yun lang ang buhay-buhay guys. Oh my goodness, may pintura ako dito. So punta na tayo doon. One eternity later. Try lang ito guys. Kinukuha ko kasi yung sukat ng kung saan ko ikakabit yung kurtina. Dahil nakabilin tayo ng kurtina pero hindi pa yan. Yung kung saan namin sinasabit is hindi pa yan ang gagamitin ko guys. Gusto ko lang tingnan nyo. Maliit lang siya, malambot siya. Pero hindi yan ang gagamitin natin. Titingnan ko lang kung gaano kahaba sa baba. Pero okay siya. Kailangan pa ng finishing, last coating ang wall. So tatanggalin ko pa yan guys dahil nga pipinturahan pa yung bahay. Bali, nasa finishing na tayo. So ayan, satisfied ako dahil eksaktong-sakto ang sukat.